Mr. Kira, kung mababasa mo man ito, sana ay huwag mong isipin na isa lamang itong katang-isip. Isinusulat ko ang liham na ito dahil ako ang nag-iisang lalaking nakabalik mula sa kabundukan at dala ko ang lihim ng isang dalagang hindi tao. Nagsimula ang lahat noong dumating siya sa aming bayan. Walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Isang hapon, bigla na lamang siyang lumitaw sa gilid ng kalsada. Suot ang mapusyaw na damit at may ngiting kay lambing na tila ba matagal ka na niyang kilala. Ang mga tao ay agad na patingin. Hindi dahil sa kakaiba siya, kundi dahil sa ganda niyang parang hindi pangkaraniwan. Matangkad siya. Mahaba ang itim na buhok at ang mga mata niya kakaiba. Hindi malamig, hindi mainit. Parang may hinahatak ang titig niya. Parang hinihila ang loob mo papalapit sa kanya. Maraming lalaki ang nagsabing nang una nilang makita ang dalaga, parang may kumurot sa dibdib nila, isang kakaibang paghanga na may halong pananabik. Hindi siya nagpakilala agad. Palagi lang siyang nakatayo sa gilid ng tindahan, sa may waiting shed o minsan sa ilalim ng punong kahoy sa labas ng bayan. Tahimik, nakamasid at paminsan-minsan ay ngumingiti sa mga lalaking dumadaan. At sa tuwing ngingitian niya ang isang lalaki, tila ba nawawala ang mundo sa paligid nito. Isa ako sa mga unang napansin niya. Noong araw na iyon, pauwi ako galing trabaho nang mapadaan ako sa kalsadang palaging tinatambayan niya. Nakatayo siya roon. Tila ba may hinihintay. Nang magtama ang aming mga mata, ngumiti siya. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam. Parang may mainit na dumaloy sa aking katawan at bigla kong nakalimutan ang pagod, ang oras at kung saan ako papunta. "Pagod ka?" sabi niya sa malumanay na boses. Napahinto ako. "Oh, parang alam mo?" Ngumiti lang siya. "Halata sa mata mo. Tara, samahan mo ako. May alam akong lugar na pwedeng pahingahan. Hindi ko alam kung bakit ako sumama." Wala naman siyang pilit. Wala ring hawak sa akin. Ngunit ang bawat salita niya ay parang utos na gusto mong sundin. Habang naglalakad kami palayo sa bayan, pakiramdam ko ay mas gumagaan ang katawan ko. Parang nawawala ang bigat ng realidad. Yun pala ang simula ng pagkalagas ng mga lalaki. Sa mga sumunod na araw, may mga balitang hindi na umuuwi ang ilang binata. Una, isang driver ng tricycle. Sunod, isang tindero. Pagkatapos, isang bagong kasal na lalaki. Lahat sila huling nakitang kasama ang dalaga. Ngunit walang natatakot dahil ang dalaga ay hindi kailanman nagmumukhang masama. Sa halip, siya ang nagiging sentro ng pagnanasa, ng paghanga, ng mga pangarap ng kalalakihan. Para siyang pangakong hindi mo kayang tanggihan. At ako, isa na sana ako sa kanila. Ngunit may isang bagay akong napansin sa kanya na hindi napansin ng iba. Wala siyang anino. Tuwing papalubog ang araw at humahaba ang mga anino sa lupa, ang sa kanya ay hindi kailanman lumilitaw. Kahit pa nasa ilalim siya ng sikat ng araw, ang paa niya ay tila ba hindi nag-iiwan ng bakas sa lupa. Noon ko unang naramdaman ang takot. At doon nagsimulang mabuo ang pasya kong alamin kung sino talaga siya. Kahit pa kapalit nito ang aking buhay. Mr. Kira, habang sinusulat ko ang bahaging ito, nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa mga alaala ng mga lalaking nakita kong tuluyang nawala matapos nilang mahulog sa bitag ng dalaga. Matapos ang una naming pagkikita, hindi na ako mapakali. Araw-araw ko siyang hinahanap. Bahagi ng isip ko ay natatakot pero mas malakas ang paghila na bumabalot sa kanya. Para siyang awit na kahit alam mong mapanganib ay gusto mo pa ring pakinggan. Sa tuwing may lalaking lalapit sa kanya, nagiging iba ang kilos niya. Hindi siya bastos, hindi rin lantaran. Marahan siyang magsalita. Parang may ibinubulong sa loob ng isipan ng lalaki.
Minsan ay tatanungin niya kung pagod na ito sa buhay, kung may problema sa pamilya, o kung pakiramdam ba nito ay walang nakakaunawa sa kanya. Palagi niyang tinatamaan ang bahaging pinakamasakit sa puso ng kausap niya. May lugar ako kung saan walang sakit, madalas niyang sabihin. At doon, ikaw lang ang mahalaga. At iyon ang linyang hindi kayang tanggihan ng kahit sinong lalaking pagod na sa mundo. Isa sa mga lalaking nakita kong nahulog sa kanya ay si Dario. Tahimik lang siyang karpintero sa aming lugar. Isang gabi, nadatnan ko silang magkasamang naglalakad papunta sa daan patungo sa kabundukan. Ang dalaga ay nakangiti at si Dario naman ay tila ba wala ng ibang iniisip kundi ang pagsunod sa kanya. "Uuwi ka pa ba?" tanong ko kay Dario. Ngunit hindi niya ako narinig o marahil hindi na niya ako kayang pakinggan. Kinabukasan, hindi na siya nakita. Habang lumilipas ang mga araw, dumarami ang nawawala. Ngunit kakaiba, Mr. Kira. Walang bangkay, walang bakas ng pakikipagbuno, walang anumang senyales ng karahasan. Parang nilamon sila ng kabundukan mismo. Sinubukan ng ilan na sundan ang mga yapak ng dalaga. Ngunit sa tuwing may maglalakas loob, hindi sila bumabalik. Parang ang bundok ay may sariling isip at tinatago nito ang mga taong inaakit ng dalaga. Isang gabi, sinundan ko siya ng palihim. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa niya sa mga lalaking dinadala niya roon. Dala ko ang isang maliit na ilaw at lakas ng loob na pilit kong kinukuha sa sarili ko. Habang umakyat siya sa makitid na daan, napansin kong nag-iiba ang anyo ng paligid. Ang mga puno ay tila ba mas matangkad, mas siksik. Ang hangin ay bumibigat sa bawat hakbang. At ang dalaga, hindi man lang hinihingal. Huminto siya sa isang bahagi ng gubat na tila ba walang hanggan ang dilim. Naroon ang isa pang lalaki, isang estrangherong halatang bagong dumating sa bayan. Nakatingin siya sa dalaga na parang wala ng ibang nilalang sa mundo. Lumapit ang dalaga sa kanya at doon ko nakita ang totoo niyang layon. Hinaplos niya ang mukha ng lalaki. Hindi ito haplos ng pagmamahal, kundi parang pagmamarka. At sa sandaling iyon, nakita kong nanlabo ang mga mata ng lalaki. Tila ba may kumukupas sa loob niya. Para bang may unti-unting kinukuha ang dalaga mula sa kanya. At doon ko naintindihan, Mr. Kira, hindi niya basta dinadala ang mga lalaki sa kabundukan. Kinukuha niya ang mismong lakas ng kanilang pagkatao. At kapag naubos iyon, wala nang natitirang dahilan para makabalik pa sila. At ako ang susunod na napili. Mr. Kira, dumating ang gabing hindi ko na siya maiiwasan. Kahit alam ko na ang kanyang lihim, kahit ramdam ko na ang panganib, tila ba may puwersang mas malakas pa sa takot ang nagtulak sa akin palapit sa kanya. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada tulad ng dati. Ngunit noong gabing iyon, ang kanyang mga mata ay direktang nakatuon sa akin. Parang matagal na niya akong hinihintay. "Alam kong sinusundan mo ako," sabi niya ng mahina. Hindi ako nakasagot. "Hindi mo kailangang matakot," dagdag pa niya. "Ikaw ang pinakaiba sa kanila." Iyan ang mga salitang bumaon sa isip ko. Ang pakiramdam na ikaw ay espesyal, na ikaw ay hindi tulad ng iba, ay mas mapanganib kaysa sa anumang pagbabanta. Lumapit siya sa akin. At sa unang pagkakataon ay hinawakan niya ang aking kamay. Mainit ang kanyang balat, ngunit may kakaibang lamig sa loob ng haplos niya. Parang may dumadaloy na hindi ko maipaliwanag. Bigla kong naramdaman ang bigat ng lahat ng pagod ko sa buhay. Mga pangarap na hindi natupad, mga pagkakamaling hindi ko na mababawi. Lahat iyon ay tila ba unti-unting hinihigop ng kanyang hawak. "Tara," bulong niya. "Doon sa kabundukan, mawawala ang lahat ng sakit." At sumama ako. Habang naglalakad kami papasok sa masukal na daan, pakiramdam ko ay parang
unti-unting lumalayo ang mundo. Ang mga ilaw ng bayan ay naglalaho at ang tanging natitira ay ang kanyang figura sa unahan ko. Minsan, napapansin kong hindi tumatama ang liwanag sa kanyang muka kahit malinaw ko siyang nakikita. Sa gitna ng pag-akyat, bigla siyang huminto. Bago tayo magpatuloy, sabi niya, kailangan mong ibigay ang isang bagay sa akin. Ano? Tanong ko, halos pabulong. Tiwala, sagot niya. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay na anyo niya. Hindi siya simpleng dalaga. Sa likod ng kanyang ganda ay may lalim na parang walang hanggan. Parang bangin na handang lumamon ng kahit sino. Doon ko naalala ang mga lalaking hindi na nakabalik. Hindi, sabi ko, umatras. Hindi ako sasama. Ngunit huli na, humigpit ang hawak niya sa aking kamay. Naramdaman ko ang matinding pagod, parang may humihila sa aking loob palabas. Ang mga alaala ko, ang aking pamilya, ang mga taong mahal ko, ay tila ba nagiging malabo. Sa isang iglap nakawawala ako. Hindi ko alam kung paano, ngunit parang may kung anong pumutol sa kapit niya. Tumakbo ako pababa ng bundok, hindi lumilingon kahit naririnig ko ang kanyang boses sa likuran ko. Hindi ka pa tapos sa akin, tawag niya. Babalik ka. Ngunit hindi ako huminto. At sa aking pagtakbo, doon ko nakita ang isang maliit na kubo sa gilid ng daan. Isang matandang babae ang naroon, nakatingin sa akin na parang alam na niya ang lahat. Matagal ka na naming hinihintay, sabi niya. At doon nagsimula ang laban para sa aking buhay. Mr. Kira, kung hindi dahil sa matandang babaeng iyon, matagal na sana akong isa sa mga lalaking naglaho sa kabundukan. Hinila niya ako papasok sa kanyang kubo bago pa man ako maabutan ng dalaga. Sa loob amoy tuyo ang hangin at puno ng mga lumang anting-anting ang paligid. May mga guhit sa sahig at dingding na hindi ko maintindihan. Ngunit ramdam kong may proteksyon ang lugar. Hindi kanya pwedeng galawin dito, sabi ng matanda habang mabilis na isinasara ang pinto. Ngunit sandali lang ang kaya nitong pigilan siya. Tinanong ko kung sino ang dalaga. Napabuntong hininga ang matanda. Saka tumingin sa akin na parang matagal na niyang kinikimkim ang sagot. Isa siyang ligaw na espiritu, paliwanag niya. Noong una, isa rin siyang tao. Isang babaeng iniwan sa kabundukan ng lalaking kanyang minahal. Doon siya namatay sa sama ng loob at ang galit na iyon ang nagbago sa kanya. Simula noon, inaakit na raw ng espiritu ang mga kalalakihan. Hindi dahil sa simpleng puot, kundi dahil kailangan niya ang lakas ng kanilang mga puso upang manatili sa anyong maganda. Sa tuwing may sumusunod sa kanya, unti-unti niyang kinukuha ang lakas, pag-asa at mismong buhay nito. Kaya hindi sila nakakauwi, sabi ng matanda. Hindi dahil pinapatay niya agad, kundi dahil nauubos sila hanggang sa wala nang natitirang sarili. Narinig namin ang yabag sa labas. Mabagal, kalmado, parang alam niyang nandoon ako. Hindi kanya titigilan, bulong ng matanda. Ngunit may isang paraan para makawala ka. Inabot niya sa akin ang isang maliit na bagay na tila gawa sa kahoy at may nakaukit na simbolo. Iyan ang natitirang piraso ng kanyang pagkatao noong siya ay tao pa. Kapag naiharap mo sa kanya iyan, maalala niya ang sakit na pilit niyang tinatakasan. At sa sandaling iyon, bibitaw ang kapangyarihan niya. Ngunit babala ng matanda. Isang beses lang iyon gagana. Kailangan kong tumakbo agad kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Bumukas ang pinto ng kubo ng walang ingay. Nakatayo ang dalaga sa bungad. Ang ganda niya ay mas matindi, ngunit ngayon ay may anino na ang kanyang mukha. Hindi mo ako matatakasan, sabi niya. Lahat ng lalaki ay bumabalik. Inangat ko ang maliit na anting-anting. Sa sandaling makita niya iyon,
Nag-iba ang kanyang mga mata. Ang ngiti niya ay napalitan ng matinding sakit. Ako ay minsan ding nagmahal, bulong niya na parang hindi sa akin kundi sa sarili niya. At doon ko nakita ang pagkakataon. Tumakbo ako palabas ng kubo, pababa ng kabundukan, dala ang huling lakas na natitira sa aking katawan. Sa likuran ko, naririnig ko ang kanyang sigaw, hindi galit, kundi lungkot. At hindi ako tumigil hanggang sa makita ko muli ang mga ilaw ng aming bayan. Mr. Kira, nakabalik ako sa aming bayan bago sumikat ang araw. Ngunit hindi na ako ang dating ako. Ang bawat hakbang ko pababa ng kabundukan ay parang pag-alis sa isang mundo na hindi na kailanman dapat lapitan ng tao. Pagdating ko sa unang bahay, napaupo ako sa gilid ng kalsada at doon ko napagtanto na buhay pa ako. Kahit halos wala na akong lakas, ilang araw akong nilagnat. Sa aking panaginip, paulit-ulit kong nakikita ang dalaga. Minsan ay maganda pa rin siya, minsan ay tila ba isa na lamang aninong humihingi ng awa. Ngunit sa bawat paggising ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Unti-unti kong narinig ang balita. May mga lalaking hindi na natagpuan. Ang iba ay may naiwan na damit sa paanan ng kabundukan. At kahit wala na ako roon, alam kong bumalik ang dalaga sa kanyang gawain dahil ang sakit na nagbago sa kanya ay hindi kailanman tuluyang mawawala. Isinusulat ko ito hindi upang hanapin ang awa ng sinuman, kundi upang balaan ang makakabasa. Kung sakaling may isang magandang dalagang lalapit sa iyo na tila ba alam ang lahat ng iyong hinanakit, huwag kang maniwala agad. May mga nilalang na ginagamit ang pagnanasa at pag-ibig bilang bitag. Ako ay nakaligtas dahil sa isang sandaling pag-alala niya sa kung sino siya noon. Ngunit ang iba ay tuluyan ng naging bahagi ng kabundukan. Mr. Kira, kung ipapahayag mo ang liham na ito, baka sakaling may isang buhay ang mailigtas. Baka sakaling may isang lalaki ang hindi na mahulog sa kanyang ngiti. At kung sakaling marinig mo ang bulong ng isang dalaga na nangangakong tatanggalin ang lahat ng iyong sakit, tandaan mo ang aking sinapit. Ang ilang pangako ay hindi para tuparin, kundi para ikaw ay iligaw. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Mr. Kira. At sana, ako na ang huling lalaking nakabalik mula sa kanyang mga bisig. At diyan nagtatapos ang liham ng lalaking minsang inakit ng isang anyong maganda ngunit may pusong itim. Isang paalala na hindi lahat ng ngiti ay ligtas at hindi lahat ng pag-ibig ay naglalayong magligtas. May mga nilalang na ang tanging kailangan ay ang iyong kahinaan. At kapag ibinigay mo yon, wala nang landas pabalik. Kung may nakilala kang tila alam ang lahat ng sakit mo at nag-aalok ng kapahingahan sa isang lugar na walang pangalan, magduda ka. Dahil baka ang hinahanap niya ay hindi ang puso mo, kundi ang pagkawala mo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na liham at lihim. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim.